Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Cancer. Paunang mensahe po ninyo ay 10 of Pentacles energy. Napakaganda nito pagdating sa inyong pamilya, no? Sa inyong pagpapamilya. Maaring at this time, Cancer, you have everything that you need na, no? Maaring sa ngayon, kumbaga, secured nyo na yung inyong financial future. Maaring ang iba sa inyo dito talagang may ipon na and you can already provide for your family for the long term. Maaring ganun din ang ganap. If not naman, ganyan ang sitwasyon na nakapag-ipon na kayo ng pera. Maaring kung ano yung trabaho ninyo ngayon or negosyo ninyo ngayon, wala yung source of income ninyo ngayon, maybe, established na siya, no? Kaya, yung flow ng pera ninyo ay tuloy-tuloy consistent at saka yan ang panggagalingan ng inyong perang iipunin, kumbaga, para ma-secure nyo ang inyong financial future, para magkaroon kayo ng financial security and stability. So, at least, yung source ninyo sa ngayon ay na-establish nyo na. So, maaaring ganon ang ganap dito for some of you. Maaari din na mayroong pag-uusap dito ang pamilya ninyo, no, regarding mga inheritance ninyo. Maaaring mayroong mga pag-uusap dito kung ano mga kakailanganing dokumento or yung paano pagpoproseso ng mga papeles, yung mga ganon para makuha na ninyo ang kanya-kanya ninyong mana. We have 7 of Swords. This is the energy of the cheater, liar, and stealer. Kaya mag-iingat kayo sa mga taong nasa paligid ninyo. Okay, Cancer? Huwag kayong masyado magtitiwala muna sa mga taong nakakausap ninyo. Lalo-lalo na kung yan ay hindi ninyo kilalang kilala. Make sure na hindi kayo mag-share dyan ng mga importanteng impormasyon. Do not share any valuable information or anything, no? Anything na mahalaga sa inyo. Dahil you never know kung sinong mapagkakatiwalaan sa ngayon. Maaari din na meron ditong pagsisinungaling, no? Merong pick up ko dito, parang merong nagsinungaling sa inyo dito, no? At madidiscover nyo din yan, no? Kasi malakas naman ang inyong pakiramdam. You are a water sign, so you are highly sensitive and highly intuitive. Kaya kung merong, if there's something off with a person or with a situation, ramdam ninyo agad yan, no? You're very empathic as well. Kaya mapipick up nyo agad if there is something off key with a person or with a situation. Kaya kung merong nagsinungaling sa iyo, alam mo yan. Madidiscover ninyo agad yan. Kung merong mga mambubudol dyan sa paligid ninyo, mararamdaman ninyo yan. You'd be able to, to figure out kung sino ang merong hindi magandang iniisip or hindi magandang binabala. We have 7 of Wands. So, meron na tayong double 7 dito. So, this is a very lucky number. Cancer, yung number 77. But, I still suggest na please look up for the meaning of number 77 for more guidance po. Marami pa kayong mababasa dyan na might resonate with you or could be the source of your guidance or, gabay para sa pag-navigate ninyo ng inyong mga sitwasyon sa ngayon. Dito naman sa 7 of Wands, ang ano dito ninyo, parang nasa defensive mode kayo. No? Nasa defensive mode kayo. Maaaring may mga tao dito sa paligid ninyo na is going to try to take you down sa estado ninyo sa ngayon, kung nasaan man kayo nakapwesto sa ngayon. It's maybe because out of inggit, no? Maaring maraming tao ang nakatingala sa inyo at sinasabi sa sarili nila na bakit ikaw ang nandiyan dyan? Diba? Dapat ay ako or ako ang deserving sa posisyon mo. Maaring mga ganon ang ganap ng iba dito. But siyempre, ikaw ang nandyan dahil ikaw ang binigyan, diba? Hindi mo naman yan inagaw sa kung kanino man, but that is awarded to you. That was given to you, hindi ba? Kaya nandyan ka, pinagsikapan mo din yan, pinagtrabahuan mo yan. Kaya, just stand your ground, wag ninyong hahayaan na ma-intimidate kayo ng ibang tao. No? Don't get affected with those kind of people kasi kayo ang talo dyan kung papatulan pa ninyo yan. As long as your dignity, your integrity, yung image ninyo ay hindi nako-compromise, then stay put lang kayo.
Diba? Just stand your ground, stand for what you believe in. Dead man na lang kayo. Pero kung kailangan ninyo depensahan ng sarili ninyo, depensahan ng posisyon ninyo sa trabaho, or kung ano pa man, you know, then ipaglaban mo kung ano ang dapat ay nasa iyo. Okay, Cancer? So, what else? We have 5 of Swords energy. Yan. So, maybe, meron kayo ditong hindi pagkakaintindihan with another person. No? Maaring may conflict dito with another person. Maaring ang tawag dito, yung parang discussion, may discussion kayo between you and another person, and maybe it's either ikaw yung may nasabi na hindi niya nagustuhan, at nag-walk away siya sa iyo, or maybe siya yung may nasabi sa iyo na hindi mo nagustuhan at kaya ikaw yung nag-walk away sa kanya. So maaring ganon. So there is conflict, no, dito between you and another person. It could be in family situation, it could be in work situation, depende sa inyong sitwasyon. Maari din naman ito for some of you na internal conflict ito, Cancer. Maaring meron kayong sitwasyon sa ngayon na nalilito ka kung ano ang kailangan mong gawin, ano ang best mong gagawin dito na approach sa inyong sitwasyon. So, good luck, Cancer. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Scorpio. Una mensahe ninyo, Hermit energy. This is a Virgo energy. Kaya maaring ang iba sa inyo dito, maaring meron kayong Virgo placement sa inyong chart, or maybe you are dealing with a Virgo at this time, no? This is calling on you, Scorpio, for you to put yourself into solitude. Mag-spend time alone kayo, mag-spend time kayo by yourself dito, no? Nang sa gayon, makapag-isa kayo, walang makaistorbo sa inyo, lumayo muna kayo sa mga tao, pansamantala, so that you can tune in with yourself. Okay? Maaaring meron kayo ditong mga hinahanap na enlightenment, maaaring kasagutan sa inyong mga tanong, mga ganon. And maybe hindi nyo nahahanap ang kasagutan na yan from outside world, no? Kaya iniimbitahan kayo through this reading na mag-solitude kayo, because when you tune in to your soul, to your higher consciousness, diyan ninyo maririnig ang sagot sa inyong mga tanong. Okay? Kaya maaaring yon ang kailangan ninyo sa ngayon na gawin, Scorpio, so that you can dig deep, no, sa sarili ninyo. You can go deep within at maririnig ninyo kung ano yung sagot sa inyong mga tanong. Makukuha ninyo yung enlightenment, yung clarity, kasi makukuha ninyo, maririnig ninyo ang mga gabay para sa inyo. What else? We have 9 of Cups energy, really beautiful, because this is a time for happiness. This is a time for falling in love for some of you, lalo-lalo na kung kayo ay single. And most importantly, this is a wish fulfillment energy, kaya meron kayo ditong wish na magka-come to fruition. Meron kayo ditong wish na magmamanifest na sa buhay ninyo. At isa din yan sa dahilan na maghahatid sa inyo ng iba yung saya. So, good luck to that is Scorpio. We have 7 of Cups. Ayan, multiple opportunities are coming your way. Sa ngayon is Scorpio, and that could be in different areas of life, no? At saka, isa pa dito, do not be deceived, no? Kung ano man yung nakikita nyo lang sa panlabas, kung ano lang yung advertisement, huwag ninyong paniwalaan na yun na yun, no? Yun na ang lahat-lahat. You also need to dig deep into these opportunities na kumakatok sa inyo. It's because marami siya, no? Maraming sabay-sabay na opportunities ito. Kaya maaring ma-overwhelm kayo, maaring malito kayo, at para hindi kayo magkamali sa pagpipili, you may need to dig deep into each of these opportunities. Mag-imbestiga kayo, magtanong-tanong kayo, mag-research kayo, yung mga ganon, no? Para marami kayong
hawak na impormasyon at makakapamili kayo ng kung ano talaga ang best para sa'yo. And isa pa, kapag nalito na kayo, may mga ganun sitwasyon, you can't make a decision, you can't see the clear option para sa inyo, mag-tune in kayo sa inyong intuition. Yun ang lagi-lagi natin kailangan gawin. Dahil yung intuition natin, yan ang maggagabay sa atin, yan ang magdadala sa atin sa tamang direction. Kaya, pag nalilito kayo dito kung alin nga ba ang para sa akin, ano nga ba ang best para sa akin, yun na, doon yun na alamin kung ano ang bulong sa inyo ng inyong intuition, because makakasiguro kayo na nasa tamang choice kayo niyan i-guide, no? Page of Pentacles energy, napakagandang impormasyon ng mga parating sa inyo. This is wonderful news coming in linked to your money, career, and finances, no? And also properties. Maaaring iba kasi sa inyo dito gustong bumili ng property, or maaaring kayo yung nagbebenta, maaaring nasa realty business kayo, maaaring ganon, or maaaring bibili talaga kayo ng lupa, bahay, building, or mga along those lines, Maari din na balita ito na na-approve na ang loan ninyo kung nag-loan kayo. Kung meron siguro din kayong in-applyan na, let's say for example, grant, no? Maaring ganon. Maaring ngayon makakuha na din kayo ng news, update, balita about that. Posible din na meron kayo ditong balita regarding sa mga in-applyan ninyong trabaho. Kung nag-apply kayo ng trabaho, maaaring ngayon mabalitaan nyo na, no? Na na-approve na kayo, or natanggap na kayo, or maaaring meron na lang kayong pipirmahang job offer, yung mga ganon. So, whatever the case may be, this is a beautiful news. This is a wonderful news coming in sa inyo. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thanks sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Unang mensahe ni Pisces ay Four of Pentacles energy. Ayan. So, this is a reminder for some of you Pisces na manage your money wisely. No? Manage your money wisely. Yung kailangan may balance. May balance ang lahat. Tulad na lamang ng, alam mo yun, yung ima-manage ninyo yung inyong pera with financial plan, yung ganun ba? Yung meron kayong parang schedule of payments ninyo, kailan, magkano, yung mga ganun, yung may record kayo, yung sinusulat ninyo, parang ganun, para na monitor ninyo yung pasok ng pera ninyo, at na monitor din ninyo yung labas ng pera, no? Yung ganun. Para makakasiguro kayo na nasa tamang diskarte kayo, kumbaga. Hindi mag-overspend, yung mga ganon. So, we also have death energy. This is one of my most favorite, na energy sa tarot deck, because this is a new beginning energy. Meron ditong massive transformation na magaganap, at ang pagbabagong ito ay magdudulot sa inyo ng positibong sitwasyon. Positibong pagbabago ang mangyayari dito sa inyo. Kasi, dito, marirealize ninyo na may mga bagay, sitwasyon, or even tao na kidikip pa rin ninyo sa buhay ninyo na hindi naman talaga na necessary. Alam mo yun? Yung parang clutter na lang siya sa buhay ninyo. Yung parang hindi naman na siya nagsiserve ng best interest ninyo, hindi naman supportive of you, hindi naman nakakapag-support ng inyong soul's growth, yung mga ganon. So, you may be going to realize at this time na it's about time na to let them go. It's about time na para i-release nyo na yung mga bagay, tao, or sitwasyon na yan sa buhay ninyo. And you are going to embrace newness dito. Kasi, diba, kapag nagtatanggal tayo, ng kung anumang bagay sa buhay natin, we are making room, 'di ba, sa sarili natin. Kaya makakapag-welcome na tayo ng mga bago, makakapag-welcome na tayo ng bagong sitwasyon, mga bagong tao na magiging parte na din ng buhay natin, yung mga ganun ba, no? Kaya masaya to. This is exciting for you, Pisces.
Five of Wands. Ayan. So, maaaring meron din yung hindi pagkakaintindihan with another person. Maaaring ganon. Maaaring this is a work situation or family situation na hindi kayo nag-a-agree, no, with each other. Hindi kayo nag-a-agree sa isang subject, sa isang usapin, yung opinion ng bawat isa, maaaring nagka-clash, yung ganon. Kaya may disagreement kayo dito with another person or with a group of people. So, what else? We have Seven of Pentacles. Ayan. So, dito naman, ano to, may hinihintay kayo dito, Pisces. Maaaring ang hinihintay ninyo dito is a return of investment, or maaaring ang hinihintay ninyo dito is something na pinagbuhusan ninyo ng oras, panahon, atensyon, yung gano'n. Yung parang kay tagal na. Alam mo yun, yung parang you have planted the seed, you have cultivated, nurture ninyo, pero parang hindi pa rin ninyo nakikita yung bunga. Kumbaga, parang ang tagal mamunga, parang ganon. But you are going to keep waiting for this. Now, yun ang advice sa inyo dito. Maghintay ka lang. Just be patient. And at the same time, magmuni-muni ka. Maybe now is the time that you need to re-evaluate what you have done. At saka baka mamaya meron ka pa palang kulang, meron ka pa palang hindi nagagawa, hindi ba? Kaya maaring yun lang din naman ang kulang, no? Kaya it's about time for you to re-evaluate the things that you have done already. Ano na ba ang mga nagawa mo? Ano ang hinihintay ninyo, yung mga ganon. Kasi maaring kailangan ninyo dito na pag-isipan, mag-re-evaluate, make plans. Pag dumating ito na hinihintay ninyo, ano ang gagawin din ninyo, 'di ba? So maaring sa ngayon kailangan nyo din na yan na pag-isipan. So good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.